Hello Earth Signs, Taurus, Virgo, Capricorn. Ito yung gabay ninyo para sa araw na ito. Wala muna akong lucky numbers ngayon. Pasensya naman. So, ayan nyo. Marami pa namang mga susunod na readings. Wala rin muna akong timestamps today kasi madugo, matrabaho, time consuming. So, kung magre-resonate sa inyo, mag-resonate. Hindi naman to personal reading. So, expectin nyo talaga hindi lahat makaka-relate dito. At kung gusto niyo ng mga hiwalay na signs, hanapin niyo lang yung mga readings ko dyan na merong specific na sign. Halimbawa, ano ka, Taurus ka, gusto mo Taurus lang, hanapin mo yun. Yung mga readings ko na individual, okay? So, yun, mag-stay yung mga gusto ng ganitong reading. Ito yung gabay ninyo para sa mga bago dito. I'm Purple Teen. Kung di pa po kayo nakaka-subscribe, please don't forget to subscribe sa aking YouTube. Paki-like and follow na rin ang aking Facebook page, TikTok, and Instagram sa mga interesado sa personal reading. Mag-send lang kayo ng private message sa aking FB page. Yung link at details na kalagay sa description below. Overall energy mo is of Pentacles. So, it could be anything na may kinalaman sa pera. Pera, career, or business, no? Parang ino-offeran ka ni universe dito. So, pwedeng hindi pa actual na pera agad dyan, ha? Mahahawakan nyo na agad, no? So, pwedeng opportunity pa lang ito na pinipresent sa iyo ni universe. So, depende kung magmamaterialize sa iyo yan. Depende sa ano yung output na gagawin mo, no? So, pwedeng may water sign energy. Merong Taurus energy with the Hierophant. Water sign, Cancer, Scorpio, Pisces, no? So, baka yan yung ma-encounter mo. Taurus, Virgo, Capricorn. Someone who is very, pwedeng intuitive person, sensitive, or, hindi yung sensitive na maramdamin, guys, ha? Yung sensitive, yung tipong receptive siya sa mga nararamdaman ng iba, no? Kumbaga, yung someone who can relate, someone na, alam mo yun, yung kino-consider din niya yung mga nararamdaman ng ibang tao, hindi lang sarili niya. Like, pagiging hindi selfish. So, yun. No? Yung parang tipong tinatry niyang intindihin din yung kalagayan, sitwasyon, or feelings ng iba. Yan. Someone who is emotionally matured. No? Someone, pwedeng kaibigan, pwedeng special someone para sa'yo, someone you can easily confide, no? Madaling magsabi dito sa person na ito. Kumbaga parang siya yung comfort zone mo na kapag may problema ka, o parang sa ibang tao hindi mo masabi, pero sa kanya parang madaling magsabi. Komportable ka yun. Komportable ka dito sa person na ito. No? And usually nakaka-relate siya sa iyo. Okay? Kung sino man yan, pwedeng relative, friend, or someone who is special para sa iyo. Meron ka ring 7 of Wands dito. So, pwedeng yung iba sa inyo, you are struggling right now. It could be financial. Or struggling in a relationship wherein parang kailangan mo pang pwedeng yung iba dito, kailangan nyo pang mag-effort na ipaglaban itong relationship ninyo. Na parang ang hirap-hirap na kailangan na parang maraming kumukontra. Parang Romeo and Juliet, you and this person against the world, yung energy. Or pwedeng yung iba naman, you are in a relationship na parang kailangan mo na lang laging i-explain yung sarili mo, na parang exhausting, na kailangan mo na lang laging i-point out para maintindihan ka niya. Kailangan mo na lang laging ipaglaban yung sarili mo dito. Alam mo yun, pwedeng iba sa inyo dito, napapagod na kayo pero parang pinagtitiisan nyo pa rin hanggat kaya ninyo with the 7 of Wands. So, any situation to, hindi lang ito sa love life.
No, yung mga binanggit kong eksena na ganun. Parang ganung tipo. Hierophant, pwedeng yung iba sa inyo, you are thinking of parang yung kailangan ninyo ng advice, no, tungkol sa isang bagay. Kasi pwedeng hindi nyo alam yung gagawin ninyo, and pwedeng yung iba, humble enough kayo na lumapit para manghingi ng guidance or advice. No, o yung mga kailangan yung impormasyon. Pwedeng yung iba dito, parang, pwedeng kasal na actually, with the Hierophant. Okay, pwedeng yung iba, parang kailangan ninyo ng, basta parang guidance yung nafe-feel ko dito Kailangan ninyo, pwedeng iba counseling, marriage counseling or or pwedeng yung iba naman parang nagpaplano kayong mag-aral uli, hindi ko alam. Kasi parang this is knowledge or studying din no? So, tignan muna natin. Pero, okay. So, may nasisense ako isa pa na parang nakakonfine kasi kayo sa isang situation na kailangan ninyong sumunod doon sa rules, or parang hindi kayo pwedeng lumabag doon sa mga, halimbawa, marriage, no? So, hindi ka pwedeng basta mambabae, manlalaki na lang kasi kasal ka na. Yun yung ibig ko sabihin. Kumbaga, nakapasok ka sa isang solemn na sa matrimonya na alam mo na pag ginawa mo to, lalabag ka dun sa rules. Yun. So, i-apply mo yun, yung sinasabi ko. Halimbawa, kahit hindi sa marriage, anything na parang hindi mo magawa yung gusto mong gawin because pag ginawa mo, lalabas na you are breaking the law or you are breaking the, nagkakasala ka kasi nga nakapaloob ka sa isang sistema, sa isang dogma, kung ano man to, marriage man to, kung ano. O so kung sa company yan, alam mo na hindi mo basta pwedeng gawin to, lalabag ka dun sa policy, sa code. Alam mo yun? O yun yung ibig ko sabihin. Okay? So parang no choice ka na. Kailangan mong mag-comply. No? Kailangan mong mag-comply whether you like it or not. Kasi napapaloob ka dyan. Kung ayaw mo tong sistema na to, kung ayaw mo, di umalis ka muna dun sa system. Umalis ka muna. Tapos din, dun ka magiging free na gawin yung gusto mong gawin. Okay? Yan yung ibig sabihin dyan. So, break free. Kung talagang ayaw mo na dyan or gusto mo magawa yung gusto mo na bawal dyan ngayon. Okay. So, this is clarification for the Queen of Cups. You have the Ace of Wands. So this, for some of you, this is a very clear beginning ng isang attraction or relationship na parang nagsisimula ng mabuo. So, pwedeng iba dati kayong magkaibigan nito. Di ba gaya nga ng sabi ko, parang best friend nyo yan, na parang madali kayong magsabi dyan sa person na yan, babae man yan o lalaki. And I mentioned this is a water sign. No? So, yan, pwedeng iba nagsisimula na. Or parang doon na papunta tong connection ninyo. Pero nakikita ko, this is a positive beginning para sa iba sa inyo. With the Ace of Wands, this is very optimistic. Ibig sabihin, tinutubuan ng mga dahon. Ibig sabihin, may potential pa ito to develop into something more stable or mag-grow pa. No, mag-grow pa ito. So whether if this is a business partnership or romantic, asahan mo na mag-grow pa 'yan. Lalago, lalaki pa, uunlad pa, may progress pa na naghihintay dito. Optimistic yan, positive. Sabihin umusbong yung dahon na kakikitaan mo siya ng maganda, malaking potential actually. No. Na mas yumabong pa yan through time.
And meron ding Virgo energy dito. So, pwedeng ikaw lang to kasi ito ay Earth Signs reading. Okay, Virgo. So, pwedeng you are dealing with a water sign. So, pwedeng yung iba sa inyo dito, you are still contemplating dito sa kung ano man tong pinasok ninyo. No, naghahanap kayo ng solution, ng answer, ng clarity about something with the Hermit. Yun yung nafe-feel ko. No, pwedeng yung iba dito nasa period kayo ng pagiging solitaryo. Yung yung solo lang kayo. Wala mo ng attachments like, kagaya nito, kahit na nagkakamabutihan kayo neto, gaya ang sabi ko, nakikita ninyo yung potential, pero parang iba sa inyo dito pinag-iisipan yung munang mabuti kung papasok ba kayo into a relationship. Kasi yung iba dito, parang okay naman kayo sa ngayon kahit na wala kayong karelasyon. No? So, pa-clarify itong 7 of Wands. Oo nga. Pwedeng yung iba dito, kahit kasal na kayo, yun nga, parang kailangan nyo pa rin defend. Hindi ko alam kung may sumasawsaw ba ditong mga in-laws, earth signs, dito sa situation ninyong magjowa or mag-asawa. Kasi parang meron, na parang laging kailangan mo na lang i-defend, i-prove yung sarili mo dyan. Hindi ko alam kung hindi ba sila boto sa'yo, or sadyang hindi ka lang nila type or ewan ko. Anong meron dyan sa mga in-laws na yan? Bakit ganyan ba't parang kailangan lagi mo nila i-prove yung sarili mo dito sa relationship na to? Gaya nga ng sabi ko sa'yo, para kang napapagod. And nai-stress ka rin with the 9 of Swords. Ang dami mong isipin. Namomroblema ka dito. Yun yung nakikita ko. Nai-stress ka. Naaapektuhan ka. Oo, naaapektuhan ka. Okay, so pwedeng iba dito na pe-pressure kayo about something. Kung hindi pa kayo kasal, parang something tungkol sa pagpapakasal Ayan so 4 of Wands. Okay, so pwedeng iba ang problema ninyo dito, hindi ganun ka. Pwedeng nai-stress kayo sa relationship ninyo kasi parang laging kailangan yung protektahan. Parang hindi kayo ganun ka-secure dito sa person na to. No, nakakaramdam kayo ng insecurity na parang anytime pwedeng maagaw sa'yo itong jowa mo. O baka naman weak yung person mo kaya ganun. At ikaw yung nagsasuffer. Di ba parang may mali? Kasi kung talagang tama yung relasyon mo, hindi mo dapat bantayan yung 24 oras O parang lumilitaw pa ngayon, ikaw pa ngayon yung natatakot maagawan na hindi naman dapat ganun yung nangyayari. No, which is, ewan ko. Imagine mo na lang, talagang nakakapagod yun. Halimbawa, yung jowa mo, lagi mo na lang babantayan. Ano ba yan? Pag walang bantay, ibig sabihin magpapaagaw naman. Ewan ko pero parang something na fishy lang yung dating sa akin. Na parang may mali. No? Talagang ka dito, ma-exhaust ka rito. May-exhaust ka dito, Taurus, Virgo, Capricorn. Kasi hindi talaga dapat yung tama, hindi ganyan yung tama na relasyon. Kung talagang secured ka yung jowa mo, kahit hindi mo bantayan yan, hindi gagawa ng yan, hindi ka dapat mangamba na makalingat ka lang saglit, tinangay na siya nung iba. O, diba? So, may nakita kong celebration dito. Around the corner, meron kang 4 of Wands. So, pwedeng may party, reunion, okasyon. I-clarify yung Hierophant. 9 of Cups.
Queen of Wands. Okay, so merong fire sign energy dito. Meron Taurus. Pwedeng ikaw yan, Taurus. Tapos meron fire sign Aries, Leo, Sagittarius. Okay, okay. Okay, so nafe-feel ko dito yung iba matatahimik lang kayo pag nakasal na kayo dito sa person na to. Okay. So, yun yung iba pwedeng yun yung issue ninyo sa security. So, parang hinihintay nyo na lang yung talagang matatakan na husband and wife na kayo. So, pwedeng yun lang yung magbibigay sa inyo ng fulfillment yung iba dito. O pwedeng iba may kadil kayo fire sign, Aries, Leo, Sagittarius, no? Okay. So, alam mo, isa pa na feel ko dito is pwedeng iba ma-achieve mo tong fulfillment na to. Alam mo yun, huwag kang magpasakop dun sa makikitid na rules ng iba. Ibig sabihin yung kung ano yung mga iniisip ng ibang tao sa'yo. Kung mawala ka dun sa ganong kung mawala ka dun sa ganong idea na kumbaga hindi nakasalalay yung huwag mo silang intindihin kasi kung ano yung gusto mo, yung magpapasaya sa'yo, magbibigay sa'yo ng fulfillment, yun yung gawin mo, maging confident ka sa sarili mo. Hindi mo kailangan intindihin na o kailangan sumunod ka sa ganitong specific na dapat gayahin mo si ganito or eto yung trend, eto yung tama, eto yung mali. Hindi ka talaga magiging masaya kapag ka ikaw ay laging hindi ko sinasabing huwag tayong sumunod sa rules, pero may mga time talaga na dapat sumusunod tayo dun sa tama, no? Halimbawa, bakit kinreate yung religion, ganito, ganyan, or bakit halimbawa, sa trabaho, alam nga naman di tayo sumunod sa rules, pero ibig ko lang sabihin dito, ito yung mga, parang, ano ba tawag dito? Hindi ko maano yung term na parang tinatatakan ka, na dapat ganito ka kumilos, umasta. Ayan, yun yung sinasabi ko dito. Kay Hierophant and Queen of Wands, na maging komportable ka sa sarili mo. Minsan, kailangan minsan kailangan magkaroon ka ng guts na gawin yung gusto mo, na huwag kang magpasakop dito para maging masaya ka. Kasi minsan, kapag iniisip lagi natin yung iniintindi, pag lagi nating iniisip yung sasabihin ng iba, yun, dun tayo nagkakaroon ng limitasyon sa potential natin. Okay, yun yung gusto kong sabihin dito. Para ma-achieve mo tong 9 of Cups na to, etong fulfillment mo sa sarili mo, minsan, gawin mo yung sinasabi ko na yun na huwag mo intindihin kung ano yung sasabihin nila, kung huhusgahan ka nila. Basta ba wala ka namang ginagawang masama o labag, yun lang yung sinasabi ko dito. Okay? So, ayan yung mga nakuha kong. Hindi ka kasi magiging masaya dito Taurus, Virgo, Capricorn. Kung lagi mo na lang iintindihin yung panghuhusga ng iba or yung sasabihin nila sa bawat kilos mo, yung mga puna nila. Sino ba yung mga meron na yan? Ano ba yung magiging ambag nila sa'yo, sa development mo? Makikinig ka dyan, di ba? Kung tama yung advice nila, pwede siguro, kung para sa kapakanan mo, basta nga, gaya ng sabi ko, huwag kang matakot. Maging komportable ka, confident ka sa sarili mo, basta wala kang inaargabyado, basta wala kang nilalabag or ginagawang masama. Okay? So, ito yung gabay mo para sa ngayon, Taurus, Virgo, Capricorn, Earth signs. Thank you for being here. Don't forget to like and share. Don't forget to subscribe. Take care. God bless.